Samahan naman natin si Bianca habang nililibot niya ang kakaibang museo ng mga laruan sa Quezon City. Dito niyo makikita ang mga kakaiba, kakatuwa at nakakamiss na koleksyon ng mga lumang laruan. Yun, pambata yan. Ito naman sa pang-maedad na. Balik tayo sa pagkabata sa Toy Museum na pinasiran ni Bianca dito sa Quezon City. Bianca? Ayoko kung si Mabiti. Oh, diba? Ready ako para sa inyo. Live na live tayo mula dito sa Wow Toy Museum. Ay, yung ribbon ko, oh, dito na lang. Live na live tayo mula dito sa Wow Toy Museum sa Quezon City. At ako, yes, ako si Bianca. Pero for now, ako si Rachel Alucard, isang PS3 character mula sa BlazBlue game. At siya dito ay ang napakarami, actually 15,000 halos na toys kung pinagsama-sama mo dito lahat sa museum. At uunahin ko na dyan, itong nasa ilalim ko, itong hindi lang ito basta-basta mesa mga kapamilya dahil ito ay isang German train diorama. Tingnan mo, di ba, ang bilis kumandar. Alam niyo po ba na 23 years old na ang train diorama na ito? At ang parts pa nito ay nagmula sa iba't ibang parte ng mundo. Mula sa Germany, mula sa Canada, mula sa Hong Kong. Kaya naman 23 years ang tagal bago fully nagawa ito. Maliban dito sa train na nasa baba, ay meron din tayong train dito sa taas. Actually, merong track dito sa aking taasan. Itong may parang mga Christmas lights. At ang train na yan ay may dalang CCTV camera. At yun ang TV kung saan makikita ninyo ang kanyang footage. O, diba? Kakaibang klaseng CCTV dahil umiikot-ikot din yan. Maliban dyan, isa sa mga pinaka-paborito at kinaaaliwan na toy dito ay itong oh, diba? Ang singing fish. Medyo nakakatakot siya siguro kapag biglang kumanta in the middle of the night. Pero maliban dyan, cute naman siya. O, dyan ka muna. Dahil gusto natin malaman kung paano nga ba nagsimula ang toy collection na ito. Tawagin natin ang owner mismo, si Sir Jimmy Madarang. Umagang kay ganda, sir. Join us here. Okay, si Sir Jimmy, merong napaka-interesting na kwento tungkol sa gold car na ito. Opo, ito pong gold car na ito, inassemble ko siya noong 1962. Okay. 8 years old ako noon. 8 years old na assemble mo ng kotse na to. So ito po ang very, very first toy ni Sir Jimmy. Kaya nagsimula na. Paano naman lumaki ng ganito yung collection ninyo? Opo, kasi mahilig ako sa maliliit na bagay. Kaya, ayun, naipon ko siya iba-iba. Yung iba po yung pinadala po ng pamangkin ko. Yes. Kasi iba nabibili sa internet. Yun, naipon ko siya ng ganun karami. Ganon karami. Pero ang kinaaliwan nga, katulad ng sinabi niyo sa akin, sir, kanina, mechanical ang mas kinokollect niyo ngayon. Bakit, sir? Opo, kasi gumagalaw siya, may sound. Yun ang gusto ng mga bata ngayon. Gusto ng mga bata. Pero maliban dito sa mga train, merong mga toys na mechanical lang, katulad nito. Opo. Katulad nito si Singing Fish. Okay, maliban dyan, dun sa mga nagkakala, baka puro gasta lang, puro spending lang ang mga pagbili ng toys na ito. Actually, si Sir Jimmy ay bumibili rin ng Mga old sirang toys po sa internet. Yung mga rare. Oo, yung mga rare. Ito ang napaka-interesting dito sa collection ni Sir Jimmy dahil binibili niya from the internet. Magkano kan po? Siguro kung meron tayong kinuhang footage kanina, nasa workshop. May workshop mismo si Sir Jimmy dito. Magkano ho yun? Kunyari, binili niyo sa internet. Po, nabibili ko lang siya yung mga sira na siguro mga $35. Okay. Tapos kapag inayos nyo na, magkano na ho ba mabibenta yan? Kunyari, yung train na yan. Kapag naayos na yan, umaabot din siya ng $250. Grabe, no? Inaayos lang na times 5 halos yung value card. Pero Sir Jimmy, hindi niya binibenta. Hindi po. Dinidisplay. Pwede po ang mga field trip dito na umikot. Opo, Paano naman po kung mga group of friends lang or family? Pwede po sila sumabay sa school field trip po. Para mas Okay. mababa ang rate. Kasi po Yes. pambayad lang sa expenses. Correct. At lahat po ng mga details para po kayo ay makapag-field trip dito or pumunta ng family and friends ay nasa inyong mga screen. Maraming salamat, Sir Jimmy. Maraming salamat. Thank you sa ating Lunes Happiness. Titingnan pa natin kung ano pa ang mga toys ni Sir Jimmy dito. Pero sa ngayon, time na for eating, Tita Winnie. Balik po tayo lahat sa pagkabata ngayong Happiness Lunes. Nasa Toy Museum pa rin si Ate Bianca. Yes,
ito pa rin ang Happiness Lunes o Lunes Happiness at nandito pa rin ako live mula sa Wow Toy Museum dito sa Quezon City. Wow Toy Museum kasi pag nakikita ang mga toy collection, napapa-wow daw ang mga bata. At ang ilan sa mga patok na mechanical toys tulad ni na Elvis Presley. Itong floral talking thing at saka itong scarecrow. At ang kagandahan pa sa mga toys na to, ang ilan sa kanila ay slightly maganda nga o educational, ika nga. Tulad nitong praying doll, o, diba? Kung mabili nyo ito para sa inyong mga anak, edi sabay silang magpa-pray, diba? Tuwing gabi. Maganda din talaga ang makapag-tour dito mga kapamilya dahil meron silang antique collection kung saan makikita ng mga bata ngayon yung mga kotse noong 1950s, 1960s. Yan ang binisita natin kanina, no? Pati na rin ang ilang mga mechanical toys na marami silang matututunan kung paano maayos ang kanilang mga lumang toys. Ayan muna. Yan. Habang nag-iikot-ikot pa kami dito, napakadaming rooms kasi ano, Lunes Happiness naman tayo kina Atom at Ate Doris. At din kay Bianca mula sa Toy Museum sa Banawe, Quezon City. Magkita-kita tayo ulit bukas dito lang sa nangunguna, Orig at Pambansang Morning Show ang Umaga